na walang hinto ang panghaharas sa mga Duterte. Kayo namang nanggigipit ng haharas, pag-isipan ninyong mabuti. Huwag po tayong maging tauhan ng mga satanas. Alas 10 ng gabi, tinawag na propaganda ng isang geopolitical analyst ng pag-iingay ni PNP Chief Marbel patungkol sa pagbawi ng police security personnel ni VP Sara Duterte na isang propaganda. Ibanat rin ito sa nagsasabing para daw bata ang pangalawang Pangulo. Narito na ang balita ni Franco Baranda. Ang tingin ko kasi, they are trying to make a black propaganda or a propaganda against Sara using the issue. Yan ang tinuran ni geopolitical analyst Professor Ana Malindugoy kaugnay sa inilabas na open letter ni Vice President Sara Duterte para kay PNP Chief Romel Marbil. Kaugnay ito sa pagbabawas ng police security detail ng pangalawang Pangulo. Sa naturang pahayag ni VP Sara, inisa-isa niya ang mga kasinungalingan ni General Marbil at patuloy na panlilinlang nito sa mga Pilipino. Gaya na lamang ng pahayag ni Marbil na nag-request daw siya sa Office of the Vice President na tanggalan si VP Sara ng 7-5 security detail dahil kailangan ng dagdag na puwersa sa Metro Manila. Pagkontra ni VP Sara, wala namang ganong pangyayari. Sinabihan rin ito si Marbil na tigilan na ang pagbanggit sa kanyang pangalan sa mga panayam sa kanya kasabay ang payo na magsabi ito lagi ng totoo para hindi magkabulbuhol ang mga kwento nito. Tingnan naman ni Prof. Malindugoy sa hindi pagkokomento ni VP Sara sa issue bago ang kanyang open letter. I think it was because gusto niyang tuldukan yung issue, wag nang palakihin. At sinabi rin naman niya, hindi ito makaka-apekto sa trabaho ko bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Pero itong Chief PNP ba yan na si Marbil, na si Romel, na parang ang ingay-ingay niya na hindi ko siya rin maintindihan. Ano pa ba ang gusto mo? Pa-interview ka ng interview, tapos marami kang sinasabi na trying to galvanize, parang trying to use the issue to justify things na ginawa nila, pero wala namang, parang salungat kasi tinuldukan na nga ni VP. Tila nagulat naman anya si Marbil sa open letter ni VP Sara sa pag-aakala nito na mananahimik lang ang pangalawang Pangulo. Akala nila hanggang doon na lang si Sara, hindi na magsasalita. Anong nangyari? Boom! Nag-open letter. Na-expose tuloy na nagsisinungaling si Romel. So, ang problema niya kasi ang dami niyang sinasabi, hindi pala mga totoo yung mga sinasabi. Sinungaling pala siya. Ngayon, expose na siya. At yun, parang the table was turned around against them. Matapos naman pagsabihan ni VP Sara si Marbil, ay tumanggi na itong magkomento pa sa open letter ng pangalawang Pangulo. Samantala, tugon naman ni Malindugoy sa pahayag ni San Jose del Monte City, Bulacan, Representative Rida Robes kay VP Sara na parang bata daw ang pangalawang Pangulo. Ngayon naman, nag-react itong congresswoman na para bang nagtatantrums. No, it's not a tantrum. Is trying to respond dun sa mga sinasabi ni Romel na hindi totoo. Kasi hindi naman pwede na hindi mag-respond si VP Sara kung mali na rin ang ginagawa ng Romel na yan. Diba? Mali din yan eh. Ito namang mga kakampi ng current administration, kung ano-ano mga sinasabi na tantrums. Wala na silang ibang maibato kundi yung word na tantrums na lang eh. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Samantala, maaari naman daw bumalik sa pagkakadestino kay VP Sara Duterte ang mga pulis na pinagtatanggal ni Marbil kay VP Sara Duterte. Pero ayon sa PNP, baka sa katapusan ng taon pa daw ito mangyari. Alamin natin ang dagdag na balita niyan mula kay Paul Montebon. Matatagalan pa at posibleng sa katapusan pa ng taong 2024, maibabalik ni PNP Chief Marbil ang mga kinuha niyang security personnel mula kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng PNP, hihintayin pa kasing matapos ang pagsasanay ng nasa 2,500 PNP recruits mula sa NCRPO at saka lamang sila maaaring ibalik sa kanilang mga probinsya o rehiyon. Kasama na nga rito ang 75 security detail na tinanggal sa pangalawang Pangulo. Ayon pa sa PNP, hanggang hindi natatapos ang pagsasanay ng PNP recruits ay mananatili muna sa Metro Manila ang mga pulis Mindanao.
Yun po ang sinabi sa atin ni General Nartates para for those originally assigned po sa Mindanao at nailipat po sa PSPG ay papayagan po sila if they preferred po na makabalik po sa kanilang mga rehiyon once makuha na po at mag-report na po for active duty. Ito pong inaasahan pong 2,500 na PNP recruits ng PNP NCRPO po. Gagamitin pa raw ang mga ito sa pagmamando ng trapiko sa lansangan, lalo sa major thoroughfares sa bansa, places of convergence gaya ng terminal, mga simbahan at eskwelahan, lalo pat nag-umpisa na nila ang pasukan ng mga mag-aaral ngayong taon. Sa kabilang banda, iginiit naman ng NCRPO na high moral o masaya pa rin naman daw ang mga pulis sa paglilipat sa kanila sa Metro Manila. Sa kabila ng kontrobersiya na sa pilitan silang kinuha kasama na ang mga pulis na matagal nang nagtatrabaho sa pamilya Duterte. Sa open letter ni Vice President Sara, isa sa kanyang ipinunto ay kung bakit sa iisang ahensya o tao lang kukuha si Marbil ng pulis para ipangdagdag sa Maynila na para bang wala ring pangangailangan ng pulis ang Mindanao. Sa ngayon, wala pang inilalabas na eksaktong datos ang PNP kung ilan nga ba ang kailangan nitong tauhan para sa NCR. Samantala, nabatid na nagpadala raw ang National Headquarters ng daan-daang puwersa para tiyakin ang seguridad naman sa pagdiriwang ng Kadayawan Festival sa Davao City sa kabila ng sinasabing nagkukulang ng pulis ang NCR. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Samantala, hindi makatao at hindi makatarungan para sa 11 tribo ng Davao City na tanggalan ng police security detail si Vice President Inday Sara Duterte. Kaugnay nga niyan ay magbibigay ng tauhan o mga tauhan ang mga tribo para tiyakin ang seguridad ng pangalawang Pangulo at ng buong pamilyang Duterte. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Nagpulong-pulong ang mga deputy mayor ng 11 tribo ng Davao City nitong araw ng Miyerkules. Kanilang agenda, matiyak ang seguridad ni Vice President Sara at ng buong pamilya Duterte. Kasunod yan ng naging direktiba ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil na tanggalan ng 75 police security detail si Vice President Sara. Ayon kay Cheryl Anino, Deputy Mayor ng tribong Bagobo, Tagabawa, nasasaktan ng mga tribong Katutubo at Muslim ng Davao City sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon laban sa pangalawang Pangulo at sa pamilya Duterte. Actually, nasubo gid ni Sir no regarding anang nahitabo sa mga Duterte. Syempre wala mi nag-expect na ing anang mahitabo. So wala may laing gihimo nga dautan ang ato ang presidente ato ang mga Duterte family then ngano ing ana ang gihimo sa ilahang. Pinangangambahan ng mga tribo ang seguridad ni VP Sara matapos siyang tanggalan ng police security detail lalo't on the ground ang pangalawang Pangulo sa pagtatrabaho. Para kay Pami Keren Latif Arumpak Jr., Deputy Mayor ng tribong Bangsa Iraanun, hindi makatarungan ang ginawa ng pambansang pulisya laban sa pangalawang Pangulo. Yung pagtanggal ng security, hindi yung nakatao. Wala yan sa batas yung ginawa nila kay BP. Injustice. Pag tinanggalan mo ng security yung tao, wala namang reason kung bakit. Klarong-klarong harassment. Kaugnay nito, ay nagpahayag ng kahandaan ang 11 tribo na magbigay ng seguridad kay Vice President Sara at sa buong pamilya Duterte. Ito, napagkaisahan namin na kaming mga 11 deputy mayors of Davao City na magkaroon kami ng mga volunteers. Ito walang bayad. Lahat ito taos puso po namin involuntaryo aming sarili at aming mga tribo na ipaglaban at protektahan ang mga Duterte family dahil nung una pa lang nung sino bang nagbigay sa amin ng importansya kundi sa panahon ng mga Duterte. Ngayon oras na po namin na ipakita ang pagkakaisa namin dahil sa pagmamahal nila sa amin ibabalik din namin ang pagmamahal namin sa kanila. Bawat tribo ay may 20 voluntaryo sumailalim sa security orientation para matiyak ang kanilang kahandaan at maitupad ng maayos ang kanilang mandato. Kung kinakailangan pa ng dagdag na tauhan aninakan ay hindi sila magdadalawang isip na magpadala pa. May panawagan naman sila sa kasalukuyang administrasyon
na walang hinto ang panghaharas sa mga Duterte. Kayo namang nanggigipit ng haharas, pag-isipan ninyong mabuti. Huwag po tayong maging tauhan ng mga satanas. Dahil ang mundo po ay pansamantala. Hindi natin alam, bukas makalawa, wala na tayo. Pag ang ginawa natin, yung lahat na kabulastugan, hindi tayo nag-ano ng matuwid, kawawa po tayo sa kabilang buhay. Sana magkaroon po tayo ng tamang evaluasyon sa ating mga sarili. Sa mga naisip na lang natin sa ginagawa ng ating mga Duterte family. Halimbawa na lang po, Mr. President, sana po ito na lang po maisip ninyo. Sa tinatagal-tagal na panahon, never po napalibing ang inyong ama. Sa panahon po ni President Duterte, lang po nalibing ang inyong ama. Yun na lang po, respeto na lang po sana. Sana naman po, alam niyo naman po na ang mga boto na nanggagaling dito sa Mindanao, lahat po yan, puro Duterte, hindi lang sa Mindanao, buong Pilipinas. Kung hindi dahil sa kanya po, mahihirapan po kayong manalo. Sana po, bigyan na lang po ng respeto at paggalang ang mga Duterte family. Kabilang sa 11 tribo ng Davao City ay ang tribong Ata, Maguindanao, Matigsalog, Bagobo-Plata, Maranao, Obo Manuvo, Bagobo Tagabawa, Tausug, Sama, Iraanon at Kagan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, sinabi ng isang dating opisyal ng NTF-ELCAC na dahil sa ginagawang pang-aabuso ng kapulisan sa kanilang kapangyarihan, kinamumuhian na ito ngayon ng taong bayan. Habang nawala na rin ang tiwala ng mga Pilipino sa gobyerno dahil sa patuloy na pang-aabuso. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Noong nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mahigpit ang kanyang bilin sa pambansang pulisya na gawin ang trabaho at ibigay sa taong bayan ang isang ligtas, maayos at payapang bansa. Ang pangako noon ni dating Pangulong Duterte sa mga Pilipino na ligtas makapaglakad sa gabi ay natupad at naramdaman ng bawat mamamayan dahil sa kooperasyon at serbisyo ng kapulisan. Dahil dito, bumalik ang tiwala at respeto ng taong bayan sa kapulisan. Ngunit sa pagpasok ng Marcos administration ay biglang nagbago ang Philippine National Police or PNP sa pamumuno ni Romel Marbil. Ito'y matapos ang ginawang karumal-dumal na pagsalakay na naka-full battle gear ng mga PNP SAF at PNP CIDG sa mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ang nasabing iligal na pag-atake ay nasaksihan ng milyon-milyong Pilipino dahil sa ginawang pang-aabuso at pambabastos ng PNP sa mga KOJC members. Maraming Pilipino ang nagalit sa kanila, ngunit imbis na itama ang kanilang mali, hindi pa rin nagising sa katotohanan ng kapulisan. Bagkus, dinagdagan pa nila ang kanilang patong-patong na kasalanan sa ilalim pa rin ng liderato ni Romel Marbil. Sa pagkakataon na ito, tinarget naman nila sa kanilang pang-aabuso ang pangalawa sa pinakamataas na lider ng bansa. Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Binawasan kasi ni Marbil ang security ng Vice Presidente at tinanggal ang kanyang mga matatapat at matagal ng security sa kanyang pamilya. Bagay na pinalagan ng ilan sa ating mga kababayan dahil maaring malagay sa panganib ang buhay ng pangalawang Pangulo. Para sa dating kadre at intelligence officer ng CPP, NPA, NDF na si Jeffrey K. Eric Celis, hindi ginagampanan ni Marbil ang kanyang trabaho sa PNP dahil nagagamit na ito sa politika. Marbil is not promoting the highest professional standard for the Philippine National Police as a professional law enforcement organization. Marbil is promoting patronage politics, transactional politics like an armed goons na hindi dapat ginagawa sa PNP. Para sa kanya, naaawa siya sa mga matitinong pulis na nadadamay sa kabulastugan na ginagawa ni Marbil. Kawawa ang mga matutuwid at matitino ng mga opisyal ng PNP na nadadamay dito sa unprofessionalism, unethical conduct na ginagawa ng GPNP na ito. Para naman sa dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC na si Dr. Lorraine Badoy, si Marbil ang dahilan kung bakit kinamumuhian na ngayon ng mga Pilipino ang PNP. So, makikita mo na itong Marbil na ito, ang rason kung bakit maraming tao ngayon kinamumuhian at nawawala ang tiwala sa PNP.
Kaugnay nito, sinabi ng isang geopolitical analyst na si Herman Camentong Laurel na ang pagbaba ng trust ratings ng mga pulis ay bunga ng liderato ni Bongbong Marcos Jr. It's all part of the incompetence ng administrasyon po ni Bongbong Marcos at yung mga prioridad na hindi po natin maintindihan. So, napakalungkot po that this is happening. Walang hustisya naman kung ituring ng dating presidential consultant na si Jose Alejandrino ang ginagawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Anya, wala nang tiwala ang taong bayan sa gobyerno dahil sa pinaggagawa nitong pang-aabuso sa kapangyarihan. There is so much injustice being done by this government. That is why the trust rating of Bongbong Marcos has fallen and will continue to fall. Because they no longer believe in this government.